Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, ang reading na ito ay para sa entertainment at personal reflection lamang. So, gamitin lamang yung mga mensaheng tutugma sa iyong situation. So, ngayon titingnan natin kung kanino ba tong energy. So, be open-minded po. Hindi halos lahat ay makaka-resonate. Salamat po sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message. Kanino naman tong energy itong mapipick up natin? So, meron kang Nine of Wands reverse, Nine of Pentacles upright, the Devil, Page of Swords. So, dito, no, meron akong nakitang Aries, merong Leo, Sagittarius, meron ding Taurus, Virgo, Capricorn. So, meron din akong nakita dito na Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, malakas yung Taurus and Aries. Pwede nga ba sa'yo meron kang kadiling dito na Taurus or Aries? So, merong Wheel of Fortune dito. So, meron ding Scorpio, Cancer, and Pisces dito. Halos lahat pero malakas dito yung Taurus, Aries, Aquarius, Capricorn. Pero halos lahat naman andito. Okay? Start na tayo. So, dito, no? So, ayusin ko lang ha. Ayan. Dito, lumalabas. Meron ako nakikita ditong taong pagod na emotionally. Marami tong pinagdaanan. Halos ayaw na nga niyang lumaban dito eh. Pero hindi pa rin naman siya tuluyang bumibitaw, ano. Siya yung klase ng tao na mukhang taong independent, ano. Gusto niyang ipakita na kaya niya mag-isa. Yung gusto niyang ipakita na maayos ang buhay niya. At hindi niya kailangan ng ibang tao kahit hindi yun ang buong katotohanan. Okay? So, dito, no, lumalabas tong the Devil and the Page of Swords reverse. Kung makikita dito, no, dito lumalakas kasi yung attachment sa the Devil. Pwedeng meron tong addiction, obsession, or temptation. Meron tong isang bagay or pwedeng tao na, alam mo yun, hindi niya madaling bitawan. Posible na paulit-ulit sa isip niya itong taong ito. Meron akong nakitang Capricorn energy. May energy din dito na nagmamasid pero hindi naman direktang kumikilos, ano. Pwedeng curious, pwedeng nagtatanong-tanong or pwedeng sabihin na tumitingin tong taong ito mula sa malayo pero alam mo yun ay magpakita, pwedeng nakatutok social media, online, ganyan. So, malakas dito, air sign, pwedeng Gemini, Aquarius, or Libra. So, dito, no, nakikita ko dito yung Queen of Swords reverse and the Six of Wands reverse. Kung tutuusin, meron akong nakikitang tao na may sama ng loob. So, air sign to, Gemini, Aquarius, o Libra. Okay? Kumbaga, itong tao na to, maaaring meron tong tampo, pwedeng merong selos, or matatalim na salita na hindi pa niya tuluyang napaprocess. Okay? Then, sinabayan dito ng Six of Wands na para bang mukhang may ego to. Or pwede rin may ego wounds. Okay? Para bang tinamaan yung ego ng taong ito. So, meron akong nakikitang fire sign, meron ding Aries, Leo, or Sagittarius. Hindi niya nakukuha yung validation na gusto niyang mangyari. Pwedeng pakaramdam ng tao na to natalo siya or hindi siya napansin gaya ng inaasahan niya. Okay? So, dito lumalabas itong Four of Wands and the Star. So, nakikitaan ko dito Aquarius energy at meron din ako nakikitang fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius. So, nakikitaan ko dito, meron ditong tao na now, nangihina yung pag-asa.
Para bang gusto ng tao na 'to na umasa pero may bahagi sa kanya na iniisip na baka wala ng mangyari, okey? So, meron akong nakikitang instability sa personal life or relationship situation ng taong ito. Para bang hindi settled yung foundation ng buhay niya or puwede rin yung connection niya, okey? So, dito 'no, nakikitaan ko dito ang Eight of Swords at the Fool reverse. Kung tutuusin pareho silang naka-reverse dito. So, dito 'no, meron akong nakikitang tao na nagigising or para bang gusto nilang kumawala sa mga mental block, okey? Meron akong nakikitang nagkaroon ng realization or puwede ring hindi niya kailangang manatili sa parehong cycle dito, okey? Kumbaga, puwedeng napag-isip-isip ng tao na 'to na, "Hala, ayokong manatili sa ganito, ayokong manatiling stuck sa isang taong iyon." Gano'n. So, lumalabas din dito, natatakot 'to na gumawa ng bagong hakbang dito. Meron akong nakikitang Gemini, Libra, and Aquarius, okey, earth sign sa part na 'to. So, nakikitaan ko dito, meron ditong hesitation or puwede ring may takot sa mga consequences. So, ibig sabihin gusto naman ng tao na 'to na kumilos pero alam mo 'yun, pinipigilan na lamang niya yung sarili niya, okey? So, ito yung partner, oh, the, Taurus and Emperor, okey? Aries energy. Puwedeng yung iba sa inyo meron kang kadiling na Taurus or Aries, so meron ditong Aries and Taurus, okey? So, napakalakas nung feminine and masculine counterpart dito. So, may isang babae na mahalaga, puwedeng attractive 'to, valuable, or mataas yung tingin niya sa taong ito. Puwedeng ikaw 'to, okey? Kung ikaw yung nagtatanong tungkol sa isang taong may connection sa'yo, okey? Kumbaga puwedeng itong tao na 'to tingin niya sa'yo very attractive ka, okey? Meron pa ring taong humahanga pa rin sa'yo. So, ito naman yung counterpart ano, masculine energy. Isang taong proud, very controlling, matigas nga lang yung ulo, gusto niya siya yung may control. So, lumalabas maaaring masculine energy talaga yung pinaka-dominant dito kung person ang tinutukoy mo, okey? May pagka-dominant siya para bang gusto ng tao na 'to siya yung may control sa sitwasyon, okey? So, dito 'no, nakikitaan ko rin dito, so lumalabas itong si Three of Pentacles reverse at si Wheel of Fortune upright. So, nakikitaan ko dito meron kayong problema sa communication or cooperation, yung iba sa inyo. Yung iba sa inyo puwedeng hindi kayo nagkakasundo, hindi nagkakatulungan or puwede ring meron ditong connection na hindi gumagana ng maayos, okey? So, meron akong nakikitang earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn. So, lumalabas dito meron ditong bagong cycle na paparating. Puwedeng meron ditong turning point na paparating. So, ibig sabihin, hindi naman permanenteng mananatili na yung current situation niyo, yung energy na 'to, yung parang stagnant, okey? Hindi naman gano'n. Para bang meron ditong pagbabago na mangyayari. Kung hindi kayo nagkakasundo dito or hindi kayo nagkakatulungan dito, puwedeng umikot yung kapalaran. Puwedeng meron ditong mapagtanto or puwede ring meron ditong taong magkaroon ng realization or puwede ring both kayo, okey? So, dito 'no, lumalabas ang Ten of Swords at Death reverse. Yung iba sa inyo 'no, meron akong nakikitang earth sign, Gemini, Aquarius, or Libra. Mukhang bumangon mula sa isang painful ending. So, masakit yung mga pinagdaanan ng tao na 'to. May mahirap na mga pagsubok na kinaharap 'tong tao na 'to. Kumbaga lumalabas dito, may sugat pa pero nagsisimula na siyang maka-recover. Puwedeng meron ditong tao na nagkakaroon ng realization na, kailangan ng bitawan 'to, okey? So, lumalabas din dito, ito na yung nagpapakita na hirap pa rin siyang tuluyang ma-let go pero alam naman ng tao na 'to na kailangan ng i-let go. So, may mga bagay na tapos na sana pero patuloy niyang kinakapitan yung kanyang nararamdaman. So, ito lang yung nakikita ko. So, dito 'no, Seven of Cups and the Knight of Wands upright.
Kung tutuusin dito, no, marami tong iniisip dito. Maraming possibility. Yung like na, ano kaya? What if ganyan? What if ganon? What if? Marami siyang tanong. Pwedeng itong tao na to nag-i-imagine siya ng mga scenario, pero hindi niya alam kung alin ba yung susundin ko. Ganon yung energy niya. Ano ba yung, ano ba yung gagawin ko? Ano ba yung dapat kong harapin? Okay? Marami siyang nai-imagine about sa connection na to, pero medyo hindi niya alam kung ano ba talaga ang direksyon na patutunguhan niya rito. Okay? So, lumalabas din dito, meron akong nakikitang water sign and air sign, meron ditong Scorpio, Cancer, or Pisces, meron ding Aries, Leo, or Sagittarius. So, lumalabas bigla ang may surge or passion. Kumbaga, meron ditong impulsiveness dito sa Knight of Wands. Ito yung energy na parang gusto kong kumilos bigla, gusto kong tumungo, gusto kong mag-message, gusto kong puntahan yung tao. Pulos gusto. Pero, kulang sa action. Okay? So, gusto niya magparamdam dito pero kulang sa kilos or gawa. Ganon yung gusto ng tao na to. So, dito, no, lumalabas ang Four of Cups upright. So, sa dulo, no, medyo meron ditong emotional withdrawal. Kumbaga, pwedeng water sign to, Scorpio, Cancer, or Pisces, pero ganun pa man, parang meron ditong opportunity or pwedeng meron ditong emotion na hirap niya na agad na i-acknowledge. Kumbaga, doon pa rin yung emotion, pero para bang meron ditong, alam mo yon yung para bang may hindi na pagtuunan ng pansin or ayaw niyang tanggapin. Ganon. Ganon yung energy. Pero kung titingnan meron lang ako nakitang taong independent dito. Kumbaga, merong isang taong independent at proud pero emotionally attached pa rin siya sa isang connection. So, nakikita ko dito, meron siyang attraction, meron siyang alam mo yun, obsession dito, then sinabay ng pagmamasid dito, okay? Kung tutusin, itong tao na to, lumalabas dito na meron siya ditong ego. Kumbaga, nasaktan yung ego ng taong ito dito. So, nakikita ko dito, hirap siyang mag-let go, okay? Hirap tong mag-let go, kumbaga, ang interesting kasi dito, pumasok tong dalawang to, okay? Kaya meron ditong strong or pwedeng masculine and feminine energy, malakas. Kanino tong energy? Okay? Kumbaga, malakas yung energy ng earth sign and Taurus, earth sign and fire sign, Taurus and Aries. Okay? So, nakikitaan ko dito malakas yung energy na to. Kumbaga, ito yung isang masculine person na may malalim na unresolved attachment dun sa tao. Dito kay feminine energy. Para bang posible yung iba sa inyo, yung bang tipo na meron pang pagnanais pero hindi na resolbahan yung problema. Para bang nais pa niya yung tao pero hindi niya nagawa ng paraan para i-resolve yung issue ng tong dalawang to. Ganon. Merong problema na hindi na bigyan ng solusyon. Okay? So, nakikitaan ko dito, andun pa rin naman yung nararamdaman pero hindi kumilos yung isa rito. Para bang meron ditong taong hindi ipinaglaban. Ganun. Okay? Ayun. Ayun lang yung nakikita ko. So, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.